franchise, hindi mo ninegosyo. Eh, yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Nag-post si Leviste na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya. Sabi ng MGen, magkaibang kumpanya ang binili nilang Espinec at ang kumpanya ni Leviste na nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise. Ang MGen po ay hindi kumuha or nagmamay-ari ng kahit anumang karapatan, privilege or interest na may kaugnay sa prangkisa ng solar para sa bayan. Sino po ba ang napayaho dito? Ang tandang-tanda mo na, hindi ka pa rin nagtanda. Dadagan Balita News Update. Okay, nagbabalik ko tayo mga kuwita dito sa ating munting bahay Danagan Balita Reaction Video News Update. At ito ay maiksi lamang na video mga kabitan dahil nga po ay balikan ho natin itong si Chiquito Bonjing Rimulya mga kabitan dahil supalpalo siya sa kanyang kawalang hiya ho mga kabaitaan. Sa halip na tutulungan niya po rito si Congressman Leviste kung yung kanyang hawak na mga dokumento, sabi daw yung Cabral files ay mula mismo kay Cabral, parang pinipersonal niya dito mga kabitan itong si Leviste. So, sa naratibo ho nito, klarong-klaro ho, may pinagtakpan ho itong si Bonjing Chiquito Rimulya. Dahil alam niya na siguro, dahil matagal na ho yung laptop na napasa kamay ho nila, at baka nakita doon mga kawitaan na kasama talaga si Bonget at itong si Tambuaya at si Saldico. Dahil nga sa malaki ng utang na loob nito, na naging ombudsman mga kawitaan, gagawin niya din po ang lahat para mapagtakpan ho itong si Gonggong Marcos o di kaya itong si Bobo M mga kabalitaan. So, may sinabi ho siya rito at binanata niya dito si Leviste. Pero sa bandang huli ho mga kabaitaan, pinahiya lang ho ang sarili ho nito sa kanyang katangahan. Abogado pa naman to mga kabaitaan. Sa dami-raming mga ombudsman na dumaan dyan mga kabaitaan, ito lang ang ulupong na ito, ang napakaingay ho. Nakala mo pag nagmamay-ari ho ng ating bansa. Sa halip na siya ay neutral lamang ho, doon lamang sa katotohanan, parang nakisawsaw na rin ho sa away politika kung papaano niya po patumbahin ang mga Duterte sa larangan ng politika dito sa ating bansa. Hindi walang kwenta yung kanyang pagiging ombudsman dahil bias na ho siya dito mga kabitaan. Dito pa lang ho, sa ginawa niya hong pamimersonal dito kay Leviste, klarong-klaro nang may pinanigan na ho ito. May pinagtatakpan na ho ito. At hindi ho dapat, hindi karapat-dapat ito maging ombudsman mga kabitan dahil sobrang napakaingay ho. Laging bumubula yung bibig. Nung nakaraang araw, yung panahon, yung dyan na yan. Dyan mismo itong video ipapakita ho natin mga kabitan, umubo siya. Lumabas yung kanyang plema. Nakakahiya. Siguro ilang taon na sigurong guguguli nito yung buhay nito sa mundong ibabaw mga kabitan. Parang nakikita talaga natin na nangingitim ho. Alam na ho natin kung anong ibig sabihin ng nangingitim. Siguro baka laging nakabila doon sa init mga kabalitaan. Tuloy tayo rito, pakinggan natin yung kanyang naratibo laban kay Leviste mga kabalitaan. Alright, so pakinggan natin. National franchise. Yung national Kasi franchise. dapat yan yung franchise, hindi mo ninegosyo. Eh, yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? A few more. Okay. So, kini-question niya, kabata-bata mo pa, binibinta, ninegosyo mo yung franchise palang tinutukoy, yung solar nga po mga kabalitaan. Yan ang sabi niya mga kabalitaan. Batang-bata pa daw, ganun na, parang ipinapalabas niya, napakasamang tao itong si Leviste mga kabalitaan. Ano bang pakialam mo kung bata pa ho siya, naging negosyante? Bakit? Naiinggit ka dahil siya successful siya sa kanyang buhay? Although sabihin natin na drop out ho siya sa kolehiyo dyan sa Yale Washington University kung hindi ako nagkamali. Pero matalino pa rin ho yan si Leviste mga kabalitaan. Sobra pa yan sa may pinag-aralan, may tapos mga kabalitaan. Kung pakikinggan nyo po magsalita ho yan, dire-diretso yan. Napakatalino ho mga kabalitaan. Batang-bata pa, naging negosyante na. Nung pumasok sa politika, inggit na inggit yung mga kawatang politiko at yung mga tonggisista mga kabalitaan. Dahil sa dami-rami ho nila dyan, ilan lamang ho yung mga bagitong congressman ang may mga yagbosong humarap at nagsiwalat sa kanilang mga katarantaduhan dyan mga kabalitaan. O ano bang ikinagagalit dito ni Bonjing Rimulya? Sa halip tutulungan itong si Leviste ay hinanapan pa ng butas. Ano ba to? Pananakot? Pananakot para hindi na ito tumuloy sa kanyang binabalak na isisiwalat ang lahat ng kanyang mga nalalaman mula ho sa Cabral files dahil nakuha niyo po ito mga kabaitan.
At yung mga sinasabi ho rito na inagaw daw, nagkaroon daw ng agawan, nasaktan at na nagkasugat-sugat daw yung kamay or yung daliri ni Capros. Buti nga nung magpalabas so ng video itong GMA na kung saan po nakikita na parang casual lang hong naglalakad at nag-uusap po sa loob ng gusali na kung saan bit-bit ho dito ni Liveste ang mga nasabing dokumento. O ngayon, lumabas so yung video ngayon, hindi na ho nila talaga pinilit na paimbestigahan itong kung paano daw nakuha itong mga dokumento mula kay Cabral, itong si Congressman Liveste. Ngayon, hinanapan ng butas, nako, yung kanyang solar company pang pinag-iinitan na ngayon mga kabaitan, itong franchise ito. At ayon pa dito, ginamit daw, ibinenta sa isang company na nakabili, pero yung fake news pala mga kabaitan. Nakakaya talaga itong talagang hindi kagalang-galang tong taong to, kaya hindi talaga dapat respetuhin itong mga ganyang klaseng mga pag-iisip. Dahil basura ho yan sila sa lipunan, may posisyon nga. Maganda nga yung posisyon nila, nasa gobyerno sila, nakakurbata ho sila mga kabalitaan, pero yung utak ho nila ay parang naging utak talangka ho mga kabalitaan. Yan po ang magiging resulta kapag may pinagtatakpan. Kung ikaw po mga kabaitaan ay isang halal, ay isang utusan ng taong bayan o di kaya public servant mga kabaitaan, kung malinis ho yun ang iyong layunin, kahit ano pang gagawin nyo po na paninira ho, makikita mo sa isang tao na siya po talaga ay tapat sa kanyang tungkulin. Kahit balik-baliktarin man ang mundo, wala ho kayong makikitang hindi maganda ho sa kanya. Pero lang siguro talagang ikaw ay maraming galit sa iyo. Kagaya ni Tatay Digong Duterte. 80% ng mamamayang Pilipino naniniwala ho sa kakayahan ni Tatay Digong Duterte. Kaya nung bumabaho ito sa lahat ng mga bumabang dating administrasyon o presidente, wala na ho ibang presidente ang nakakuha ho ng napakataas na approval rating mga kabaitaan na umabot ho sa 80%, kundi si Tatay Digong Duterte lamang. Now, itong si Bonjing Rimulya talaga naghahanap po ng gulo kay Liveste. Ba't di mo na lang kasi tulungan? Ba't di mo lang kasi authenticate yung dokumento para at least malaman ng taong bayan kung ikaw ba ay para ho talaga sa katotohanan at gusto mo talagang papanagutin kung sino man yun ang dapat managot, lalo na itong si Tambuaya at yung kamahalan nitong si Gonggong Marcos, Bobo M, mga kabalitaan. So dahil sa balitang ito, talagang nag-trending ho, binigwasan niya ho dito itong si Liveste na kabata-bata pa daw, ganun daw, umasta, binibenta daw yung franchise mga kabalitaan. Tignan ho natin, pakinggan natin mga kabalitaan kung totoo ba ang sinasabi dito ni Chiquito Bonjing Rimulya. Dahil sa balita ho, mula sa GMA Integrated News, ay pahiya ho siya rito. Siya ho talaga ang hari ng pagsisiwala ng mga maling impormasyon dahil ho sa kanyang mga sinasabi rito laban kay Liveste mga kabalitaan. Batang-bata ka, ninenegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Sabi kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, iniimbestigahan na ang sinasabi niyang pagbenta at paglipat umano ni Congressman Leandro Liviste sa prangkisa ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Wala pang direktang sagot dito si Liviste, pero ilang oras matapos sa mga banat ni Rimulya, nag-post si Liviste na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya. Sasagutin niya raw lahat ito sa pagbubukas ng Kongreso sa Enero 26. Wala pa rin tugon ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa pahayag ni Rimulya. Tinanong ng GMA Integrated News ang MGen o Meralco Power Gen Corporation, ang kumpanyang pinagbentahan ni Liviste ng kanyang shares sa SPNEC o Solar Philippines New Energy Corporation na itinatag ni Liviste. Sabi ng MGen, magkaibang kumpanya ang binili nilang SPNEC at ang kumpanya ni Liviste na nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise, ang Solar para sa Bayan Corporation. Kaya sabi ng MGen, hindi sila nakikinabang at hindi nakadepende sa prangkisa na nakuha ni Liviste sa solar energy. Magkaibang kumpanya po ito. Ang MGen po ay hindi kumuha or nagmamay-ari ng kahit anumang karapatan, pribileyo or interest na may kaugnay sa prangkisa ng solar para sa bayan. Bukod dito, ang mga negosyo at operasyon ng SPNEC ay hindi nakasalalay sa nasabing prangkisa. Sabi ng MGen, 22.25 billion pesos na halaga ng shares ang binenta ni Liviste sa MGen Renewables, ang renewable energy subsidiary ng MGen. Hinati-hati ang bayad at transaksyon nito mula dulo ng 2023 hanggang simula ng 2025, bagay na makikita sa disclosures ng SPNEC sa PSE o Philippine Stock Exchange.
Naglabas din sila ng hiwalay na pahayag para linawing wala silang biniling shares sa solar para sa Bayan Corporation na siyang nakakuha ng prangkisa sa Kongreso. Sa SPNEC lang daw sila namuhunan at ang pagbili nila ng shares dito ay wala naman daw nilabag na batas o regulasyon, lalo't sinuri at inaprubahan naman daw ito ng Philippine Stock Exchange at Security and Exchange Commission. Nauna nang inanunsyo ng Solar Philippines na isa pang kumpanya ni Leviste na dahil sa mga ibinentang shares ng kongresista, hawak na ng Meralco ang higit 57% ng SPNEC habang 18% na lang ang common shares ni Leviste sa kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Anda. Diba? Klaro ho. Napakaklaro ho na talagang gusto lang hong siraan ni Chiquito Bonjing Rimulya itong si Leviste, mga kabalitaan. Hindi ko lang alam kung saan niya po yan nakuha yung impormasyon at ay kanya pang isiniwala to sa kanyang radio program. Akala ko ba matalino ho itong si Chiquito Bonjing Rimulya? At yung kanyang pagsisiwala to dito ay hindi ho ito basta-basta. Hindi naman siguro kasing bobo ho ni Bobo M itong si Leviste na gagawin niya ho yun, mga kabitaan, na alam niya naman ho na ito ay malaking pagkakamali ho. Kaya nga po siya lumantad dyan sa Kongreso na nag-iisa lamang na nakipaglaban ho, mga kabalitaan, sa mga corrupt officials na kasamahan niya dahil po siya ay walang kinakakatakutan ho dito dahil wala hong alas na mahahawakan yung kanyang mga kasamahan laban ho sa kanya, mga kabalitaan. Sino po ba ang napaiyaho dito? Napakatanda na ho nito. Ito nga yung linyada natin lagi, mga kabitan eh. Ang tandang-tanda mo na, hindi ka pa rin nagtanda. Nakakaiyaho kayo. Bilang ombudsman, dapat po ay pagkakatiwalaan ng bayan, legit lahat yung mga sinasabi, yung mga information, may katuturan ho, mga kabitaan. Dito sa usaping solar energy company ni Leviste ay napakalaking kasinungalingang isiniwala to dito, mga kabalitaan. So ganun po ba ang administrasyon ho ngayon? Napapayagan na lang ni Bobo M yung kanyang mga cabinet members na magsalita ng kahit ano-ano na lang laban sa mga bumabangga ho sa kanilang puder? Napakahirap po, mga kabaitaan, ang panahon natin ngayon dahil kahit sino-sino na lang ho ang pwedeng magsalita diyan mula ho sa mga cabinet members ni Bobo M, mga kabaitaan, na hindi niya po kaya itong pagsabihan at wala na hong konsultasyon sa ating Pangulo ang mga sinasabi ng mga cabinet members nito, mga kabalitaan. So ano ba ang mangyayari sa ating bansa kung ganito na lang ho tayo lagi, mga kabalitaan, na napakadaming Pangulo na umaastang halal ng taong bayan? Ang resulta ay puro naman ho kabulastugan, puro katarantaduhan, puro kamalian. Kaya lagi ho tayong binubuli ng ibang bansa dahil wala ho tayong pagkakaisa. Ang pagkakaisa na hinanap-hanap po natin ay nasa kanilang partido lamang na may kasama pang kanya-kanyang pagpapalobo ng mga bulsa, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at i-share niyo po sa YouTube. Subscribe at pindutin ang notification bell. Sa Facebook naman ho, follow, like, and share, mga kabalitaan. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik. Huwag kalimutan po, kapag ang tao po ay laging inaapi, sa kauli-ulian siya po ay magwawagi dahil sa patuloy nitong pagkipaglaban para sa katotohanan at kinabukasan ng ating inang bayan. Tandaan niyo po lagi, mga kabalitaan, malapit na po ang pagtutuos. There will be a time of reckoning. To God be the glory. Mawa, chip, chip. Peace out.